Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Tatlong senador ay maaaring masibak sa pwesto dahil sa kontrobersiya at kahihiyan na kanilang ginawa. Marami ng matitinding pambabatikos ngayon. Kina Senator Escudero, Senator Villanueva, Senator Robin Hood Padilla na pwedeng magpapatalsik sa kanila sa kanilang tungkulin anumang oras. Usap-usapan sa ngayon ang pagkasangkot ni Escudero sa issue ng flood control project na iniutos ni PBBM na maimbestigahan kung saan lumitaw na isa sa mga 15 contractors na inilantad ni PBBM ay naging top campaign sponsor ni Escudero noong 2022 elections. Si Lawrence Lubiano na may-ari ng Center Waste Construction and Development Incorporated ay nagbigay ng 30 million pesos noong election campaign ni Escudero. Dahil dito ay maaaring makakasuhan si Escudero ng COMELEC dahil sa paglabag sa election code. Inamin naman ni Senator Escudero na magkakilala sila ni Lawrence Lubiano subalit dininay nitong tinulungan niya ang Center Waste na makuha ang proyekto na flood control particularly sa Sorsogon. Ito namang si Senator Villanueva ay matatandaang sinabi na walang senador na sangkot sa kontrobersiya ng flood control project subalit nadiskubre din na noong nakaraang elections ay nakatanggap di umano ito ng mahigit 20 million pesos mula sa San Jose Builders Incorporated sa kanyang election campaign. Dagdag pa dito ay naging mainit ang issue ni Villanueva noong kanyang 50th birthday na idinaos di umano sa National Museum na ayon sa mga nakasaksi ay sobrang magarbo at may pa-concert pa. Habang binabaha noon ang Metro Manila at ang kaniyang baluarte sa Bulacan. At ang kamakailan lamang na pumutok na balita na isa sa mga staff ni Senator Robin Hood Padilla ay nahuli na gumagamit ng pinagbabawal na gamot mismo sa loob ng Senado. Napag-alaman ng aktres na si Nadia Montenegro de Umano, ang staff ni Padilla ang tinutukoy na nahuli na gumagamit nitong bawal na gamot sa loob mismo ng Senado. Sunod-sunod na mga kahihiyan ang nalalantad ngayon sa Senado na mas lalong nagbibigay daan upang mas lalong madidismaya at mawala ng tiwala ang maraming mga kababayan. O mga kabunyog, si Chis Escudero, si Villanueva, si Robin Padilla, nitong nakaraang araw, sunod-sunod ang kahihiyan ng Senado sa ilalim ni Chis Escudero. Hi, kay Vida Discarga, good AM. Ano ba ang mga pangunahing kahihiyan na dala ng mga yan? Ay, ang Senado bilang institusyon, kahihiya yung ginawa nila sa impeachment ni Sara. Kaya nga sa survey rating, ang performance at trust rating ng Senado sobrang bagsak. Dati kapag sinusurvey ang tiwala ng tao, yung performance, mas mataas ang trust rating ng Senado kaysa sa Kamara. Ay ngayon baliktad. Talagang sirang-sira ang Senado. Dahil din kasi yan sa kagagawan nila. Lalo na doon sa impeachment ni Sara. Talagang garapal. Sobrang kahihiya ang ginawa ng Senado. Pero lumala pa yan itong nakaraang araw. Si Escudero na Senate President, siya ang pinakapinuno ng Senado. Ayun, sangkot pala sa 142.7 billion na insertions. Tapos sasabihin niya, wala, maliit lang yun, 2% lang yun. Tapos ngayon, pinakahuli na naman yung isang malaking kontraktor sa Bicol doon sa probinsya niya ng Sorsogon, campaign donor niya, top campaign donor niya, 30 million ang binigay sa kanyang campaign contribution noong 2022 elections, kasama sa pinangalanan ni PBBM na top 15 na mga pinapaboran na flood control projects contractor ng DPWH. O yan, grabe. Grabe yung kahihiyan na dala sa Senado. Tapos, si Joel Villanueva, alam naman natin, mainit yung issue kay Chis dun sa campaign donation, nabalik na naman yung issue kay Joel Villanueva. Si Joel Villanueva rin noong 2022 elections, binigyan din siya ng 20 million ng New San Jose Builders naman, New San Jose Builders. Yun naman ang campaign contribution ng New San Jose Builders. Kay Joel Villanueva na itong New San Jose Builders ay real estate contractor. Maraming kontrata sa National Housing Authority.
itong New Sanusi Builders ay kay Acusar, yung dating Department of Housing and Department of Human Settlements and Urban Development Secretary ni PBBM, kaya lang sinibak niya na. Oh, shout out, flashlight. Ha? Ang pinakahuli, itong si Ruben, hindi, mayroon pa pala kay Villanueva, yung controversial na party sa National Museum. Sa 50th birthday niya, habang binabaha ang Metro Manila at ang probinsya niya ng Bulacan, magarbo, marangya, lavish ang kanyang birthday party doon sa National Museum of Fine Arts. Yun, si Joel Villanueva na naman yun. At ang pinakahuli, nakahapon lang, ang mainit na issue naman, si Ruben Hood Padilla naman, ang kanyang staff, na ang dating artista na si Nadia Montenegro ay nasangkot sa di umano'y paghihit-hit ng marijuana. Oh, yan mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Hanggang ngayon, yan pa rin ang laman ng usap-usapan. Yung isang staff ni Senador Ping Lacson, isang lalaking staff niya, nakaamoy ng amoy marijuana. Ay nakita niya, galing doon sa pinaggagalingan ng amoy, si Nadia Montenegro, staff ni Ruben Padilla. Yan. Kaya yan gayon mga kabunyog. Sunod-sunod. And yet, yan si Ruben Padilla, yan ang planong gawing Ethics Committee Chairperson, ha? Ethics Committee Chairperson. Ha? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang mga kaliwat kanang pangyayari ng kahihiyan. Ha? Pero sabi ni Rodolfo Santos Bawag, kahit anong i-comment nyo, hindi na yan tatablan mga senador na yan. Puro walang kahihiyan yan. May punto ka rin naman, Rodolfo Santos Bawag. Ha? Mga kabunyog, pero ang sasabihin na naman niya ni Chis Escudero, yang lahat ng yan na ginagawa sa amin sa Senado, demolition job yan dahil sa naging stand namin sa impeachment ni Sara. Mga kabunyog, naniniwala ba kayo na itong mga issue na itong lumalabas, katulad niyang nangyari kay Nadia Montenegro, yan ba ay lumalabas dahil sa kanilang naging stand sa impeachment ni Sara? Yan ang palusot nila na pinagkakaisahan ang Senado dahil sa ginawa nila sa impeachment ni Sara. Ito ba'y pagganti? Hindi. Ha? Hindi. Kayo ang nagdidemolish ng sarili ninyo. Huwag ninyong isisi sa Kamara at sa taong bayan ang mga kahihiyang lumalabas tungkol sa inyo. Hindi kagagawan yan ng Kamara o ng taong bayan. Ha? Ang sinisisi kasi nila, mga kabunyog, mga kababayan, yan daw ay kagagawa ng Kamara at ng iba't ibang mga grupo na galit sa Senado dahil sa pagbasura ng impeachment kay Sara. Ganun ba yon? Ha? Hindi. Hindi yun. Kayo, sabi ni Lowell Concepcion, hindi. Kayo ang nag-demolish ng sarili ninyo. Gagawa kayo ng mga sarili ninyong kahihiyan, tapos sisisihin nyo ang Kamara at ang taong bayan. Sasabihin nyo, dinidemolish kayo dahil sa ginawa ninyo sa impeachment ni Sara. Sos, hindi yun. Halimbawa, yung issue kahapon tungkol sa staff ni Padilla, si Nadia Montenegro, galing na naman ba yun sa Kamara? Kagagawa na naman ba yun ng Kamara? Staff ni Ping Lacson. Lalaking staff ni Ping Lacson, nakaamoy siya ng amoy marijuana. Nang tiningnan niya kung sinong lumabas doon sa CR, si Nadia Montenegro. Ay si Nadia Montenegro, staff ni Ruben Padilla. Dating artista yan si Nadia Montenegro . Kasikatan niya noon. Tapos napangasawa yan ni isang politiko, si Asisio ng Caloocan. Mula noon hindi na yan nag-artista kasi asawa na yan ni Asisio. Ay nawala na sa politika si Asisio. Wala na yung mga Asisio sa Caloocan. Ano na doon ngayon? Malapitan na. Malapitan. Wala na yung Asisio. Ngayon, itong si Nadia Montenegro, siguro tinutulungan ni Ruben Padilla para kahit papano mayroong hanap buhay, kinuha niya bilang staff niya. Anyway, marunong naman yan sa politika kasi dating asawa. Asawa pa yata yan ngayon. Asawa pa yan ni Asisio, si Nadia Montenegro. Siyempre, dinideny ni Nadia Montenegro na hindi naman siya daw yun.
galing daw siya doon sa CR, pero hindi siya nagmariwana. Nag-vape siya, may vape. No. Nag-vape siya doon. Kaya daw malamang yung amoy daw na yon na naamoy nung stop ni Ping Lacson ay galing doon sa kanyang vape. Yung amoy ng kanyang vape, hindi daw yun marijuana. Sus naman, ha? Iba naman ang amoy ng marijuana sa vape. Ha? Anyway, yon kahihiyan kahapon yon. And yet, ha, ang kumiting hahawakan ni Robin Padilla ay Ethics Committee. O yan yun. Kaya, tinanggal na si Robin Padilla sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes dahil talagang wala talaga. Nung isang araw, nilikturahan ni Kiko Pangilinan. Nilikturahan. Ha? Sabi ni Robin Padilla, kailangang amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Kasi kahit pa yan mga minor de edad, dapat yan maparusahan. Hindi dapat yan ipalibrehin sa krimen na nagawa nila. O yun ang sabi ni Robin Padilla. Ay nilikturahan siya ngayon ni Kiko Pangilinan. Sabi ni Kiko Pangilinan, hindi totoo na hindi napaparusahan ang mga minor de edad. Hindi totoo yan. Mayroong mga dyan. Iba-iba ang pagtrato sa minor de edad, depende sa edad. Pero hindi ibig sabihin niya napapalibrihin sila sa kanilang nagawang krimen kung nasangkot man sila sa krimen. O yan yun. Nalikturahan si Robin Padilla eh. Akala kasi ni Robin Padilla, kapag minor de edad, pinapalibre. Hindi naman ganun yun. Hindi naman ganun yun. Kaya ang nangyari, napahiya si Robin Padilla. Kaya tama lang talagang alisin siya sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Kasi hindi nga talaga siya, hindi niya kaya yun. So ngayon, linipat siya sa Ethics Committee naman. Ang problema sa Ethics Committee, hindi pa nga siya nakakaupo, nababanggit pa lang yung pangalan niya na siya ang magiging chairperson ng Senate Committee sa Ethics, nasangkot na naman yung opisina niya dyan sa kontrobersya, sa marijuana na yan. Oh, di ba? Ay, mga kabunyog, mga kababayan, ano nang nangyayari sa Senado mo, Chis Escudero? Nakakahiya na ang ginawa ninyo sa impeachment. Nakakahiya na yung, insertions. Sobra pala ang insertions na ginawa nyo. Nakakahiya na sa campaign contribution, sangkot kayo ni Joel Villanueva at saka ikaw. Tapos ngayon, nagpaparty si Joel Villanueva, malrangyang party, habang binabaha ang kanyang probinsya ng Bulacan. Ay, Diyos mio sa inyo, sabi ni Yumilor. Diyos mio. Diyos mio talaga sa inyo. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Tapos, pagka ganyan na may mga issue laban sa Senado, kaliwat kanan ang kahihiyan, ang sasabihin na niya ni Chis Escudero, demolition job yan sa amin. Sinisiraan lang kami sa Senado dahil sa ginawa namin sa impeachment. Ang mga nagkakalat daw ng ganyang paninira sa Senado ay yung mga pabor sa impeachment na hindi nila kinampihan. Ang may kagagawan daw niyan ay ang Kamara. Ang may kagagawan daw niyan yung mga civil society na nag-file ng impeachment na ang gusto ay kampihan ng Senado ang impeachment laban kay Sara. Ginagantihan daw sila. Ganti ba ito sa kanila? Ha? Pagganti ba ito sa kanila? Yan bang mga lumalabas na yan na issue sa kanila ay dahil ginagantihan sila? O, sos, huwag nyo nga kami ng ginaganti. Ang kagagawan nyo yan. Kayo ang nagdidemolis ng sarili ninyo. Kayo, unang-una, sino ang naglabas ng lista ng 15 na mga pinapaborang contractors ng DPWH? Sino? Di ba si PBBM? Di ba si PBBM? Ay ngayon, lumabas pala doon, isa sa 50 na contractors na yon, yung Centerways Construction, si pag-aari ng isang nagngangalang Lawrence Lubiano, nakalagay doon sa 2022 Statement of Contributions and Expenditures ni Chis, 2022, 30 million dinonate sa kanya. Oh, sinong nag-expose nun? Hindi Kamara ang nag-expose nun, Chis. Ang nag-expose nun si PBBM. Pagalitan mo si PBBM. Chis Escudero. Pagalitan mo si PBBM. Hindi niya naman dininay. Ang sabi lang ni Chis Escudero, totoo, kaibigan ko yun. Si Lawrence Lubiano. Totoo, taga Sorsogon yun. Pero,
Hindi ka naman ako nakikialam sa kontrata niya sa gobyerno. Wala naman ako sa bidding, hindi ako nakikialam. Sa implementation ng project, hindi ako nakikialam. Ang problema, mayroong batas sa election code. Mayroon tayong batas sa eleksyon. Bawal ang isang kandidato, bawal tumanggap, mag-receive ng contribution, campaign contribution, donation sa sino mang natural person, tao, or korporasyon, juridical person, kumpanya, na bawal tumanggap ang kandidato sa sino mang korporasyon o tao, natural or juridical person, na may mga kontrata sa gobyerno. Pwedeng ang kontrata ay pag-supply o kaya pag-construct ng public works. Yun, pasok lahat. Ulitin natin bawal sa sino mang persona, natural person man yan o tao, o juridical person man o korporasyon. Bawal magbigay ng donasyon o contribution sa sino mang kandidato. Bawal din naman ang kandidato tumanggap ng anumang donations galing sa sino mang tao, natural person, o korporasyon, juridical person, na may mga kontrata o transaksyon sa gobyerno. O, tanong, mayroon bang kontrata sa gobyerno yung centerways construction? Yes. Sobra-sobra nga ang kontrata eh. Tumanggap ba si Chis Escudero ng donation? Yes. Siya mismo ang nag-report sa kanyang SOSE. 30 million. Oh. Ganun din si Joel Villanueva noong 2022. Ni-report niya rin sa SOSE niya. Ang SOSE, yung kanyang Statement of Contributions and Expenditure sa election. Re-report ni Joel Villanueva, tumanggap siya ng 20 million. Kanino galing? New San Jose Builders. Sino ba ang New San Jose Builders? Maraming kontrata sa National Housing Authority. Oh, pasok lahat doon. Pasok lahat doon. Yun ang kahihiyan ninyong dala-dala, Chis Escudero, Joel Villanueva. O ngayon sasabihin nyo ang naglabas niyan, Kamara, ang sasabihin nyo ang naglabas ng mga issue na yan ay yung mga pro sa impeachment ni Sara gumaganti sa inyo. Ay. Pati may sakit, inagawan ninyo. Tama si Jimmy Bahe. Anong sinabi ni Congressman Ronaldo Puno? Ha? Sino ang nagtapyas ng 47 billion na budget ng PhilHealth? O kayo pala, Chis. Kayo pala sa Senado eh. Inamin mismo ni Senador J.B. Ejercito nang tinanong siya ni Lacson. Sabi ni Ping Lacson, ha? Pagkagaling sa House, ilan ba ang budget ng PhilHealth? Sabi ni J.B. Ejercito, hindi ko na po matandaan pero mayroon pa yung budget ng PhilHealth. Pagdating sa Senado, ilan na lang? Ang natira na lang 43 billion. Pinawasan na ng Senado. Pagdating sa BICAM, doon, inalis na. Zero na doon. Saan dinala? Linagay, DPWH, insertions. Inalis yung pondo ng PhilHealth, linagay sa mga insertions. Yun na yung 142.7 billion. Booking. Yan ang kahihiyaan ninyo sa Senado. Lumalabas yan ngayon. Ngayon, sisisihin nyo ang Kamara. Sisisihin nyo ang mga pro-impeachment kasi gumaganti sa inyo. Kasi sabi ni Chis Escudero, demolition job daw yan. Tapos si Joel Villanueva naman, nung 50th birthday niya, binabaha ang Metro Manila, binabaha ang Bulacan. Nagsiselebrate siya ng marangyang birthday. Nag-concert doon sa birthday niya, si Gary Valenciano. Nandun ang mga komedyanteng sila Brad Pitt. Nandun ang mga kilalang tao sa lipunan. Lavish ang handa niya. Kinukomentaryuhan yun kasi nang panahon na yun, na birthday celebration niya dun sa National Museum niya, sinelebrate. Baha ang Bulacan, baha ang Metro Manila. Habang nagbabaha ang Metro Manila at ang Bulacan, siya ay nagbe-birthday ng marangya. Ayan. Tapos, sisisihin tayo dyan, sabi ni wag pilipitin ang batas, Attorney Inso Dilawan. Yan, Dilawan na naman ang nasa likod pala nito. Dilawan na naman ang nasa likod ng paninira kila Chis Escudero. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon, sobra-sobra na ang kahihiyan ng Senado.
Kaninong kagagawan? Kaninong kagagawan? Kanila rin yan. Kanila rin yan. Tapos sinisisi nung kagagawan daw ni Ping Lacson yung pag-expose kay Nadia Montenegro. Sus naman. Hindi kagagawan doon ni hindi yun kagagawan ni Ping Lacson. Yung staff niya nagsumbong sa kanya. Nagsumbong kay Ping Lacson na may naamoy nga silang marijuana. Ang ginawa ng staff ni Ping Lacson, ni-report sa Senate Secretary. Yung Senate Secretary naman, inorderan ang Sergeant at Arms ng Senate na mag-imbestiga. Inimbestigahan ngayon si Nadia Montenegro. Sabi ni Nadia Montenegro, hindi naman daw siya. Nagbi-vape lang daw siya. So, pwede daw na ang naamoy ay yung Kaya lang, ang sabi ni Ping Lacson, parang ang nangyari sa Senado, parang Amsterdam Ang Senado hindi naman dapat Amsterdam. Kasi Senado ito. Alam niyo ang ibig sabihin ni Ping Lacson, mga kabunyog? Sa Amsterdam kasi, sa the Netherlands, sa iba pang lugar sa Europe, yung pagmamariwanan, legal yun. Pero may places na specified. Halimbawa, dito sa ganitong coffee shop, coffee bar, may nakalagay dyan na allowed dito ang cannabis, yung paggamit ng marijuana. Kaya pag pumasok ka dyan sa coffee, halimbawa, allowed doon yung marijuana, legal yun, pero wag sa labas, doon ka sa loob. Pag pumasok ka doon, maaamoy mo. Kapag nagkape ka doon, mo rin yung marijuana. Kasi legal sa Amsterdam yun. Alam mo na ang amoy na yun kasi madali namang makilala yan ng mga ng mga tao kung anong amoy yan. Kaya sabi ni Chisisco, ay sabi ni Ping Lacson, parang ginawang Amsterdam ang Senado Parang ginawang Amsterdam ang Senado. Yan ang nangyayari ngayon sa Senado, mga kapunyo. Yan ay sa ilalim ng pamumuno ni Chis Escudero. At lahat ng yan, ang sasabihin nila dyan, demolition job yan. Ang lahat ng ito ay demolition job daw. Sinisiraan lang daw ang Senado. Dahil daw sa naging nila, hindi daw kasi nila itinuloy ang impeachment ni Sara. So gumaganti daw ang Kamara, gumaganti ang mga grupo, yun. Sabi ni Chris MPA, malakas ang amoy ng cannabis, attorney. Yun na nga. Kaya nga, dun pa lang sa kaya nga nakaka-attract ng atensyon kasi nga nangamoy. Nangamoy. Kaya nga, yung staff ni Ping Lacson, sinabihan na si Ping Lacson, boss, nangamoy ng marijuana. Di ba? Ang ginawa naman ni Ping Lacson, nag-report sa Senate Secretary. Yung Senate Secretary naman, sinabihan ng office ng Sergeant at Arms. Tama ka, Kabunyog Jimmy Boy Ibahe, binaboy na nila ang Senado. Binaboy na nila ang Senado dahil doon sa ginawa nila sa impeachment ni Sara, ginawa nilang kahihiya ang Senado. Tapos ngayon, patuloy pa rin sila sa pagdala ng kahihiyan sa Senado. Tapos ang sisisihin nila dyan, ang mamamayan. Ang sisisihin nila dyan, ang Kamara. Demolition job daw ito laban sa kanila. Sabi ni confidential friends, hindi naman bawal sa Senado ang joint session. O nga naman, tama. Tama, Hindi nga pala bawal sa Senado ang joint session. Nagkaroon ng joint session sa Senado. Ikaw talaga confidential friends, ha? Sabi ni Jimmy Boy Bahay, dapat tingnan ang mga mata kong namumugto. Talagang kayo, ha? Pero si Chis Escudero, okay lang yan lahat yan. Mga kabunyog, kay Chis Escudero, everybody happy. Everybody happy basta siya ang Senate President. Ang importante doon, suportado sila ni Chis Escudero. Suportado nila si Chis Escudero. Yun ang importante kay Chis. Ang importante kay Chis Escudero, yung ambisyon niya. Yan. Kahit na sira-sira na yung Senado, ipagtatanggol niya yan si Robin. Ipagtatanggol niya yan si Joel Villanueva. Wala nga silang delikadesa eh. Wala. Yan ang nangyayari, mga kabunyo. Kaya daw pala madalas may singhot. May session sila sa Senado. Regular ang session, Joint session. Ano yan? Ito na naman.
may komentaryo na naman dito sa atin, hindi na daw natin tinatantanan ang Senado. Ang gagawin natin, pupurihin mo yan? Pupurihin ba natin yan, mga kabunyog, mga kababayan? Oh, ano yan? Sa bagay, si Chis Escudero, pa-cute. Oh, yan. Ang importante sa kanya, pa-cute. Ha? Oh. Anyway, so ito na mga kabunyog, mga kababayan. Ito na yung nangyayari ngayon sa Senado. Sirang-sira ang Senado. At habang nasisira sila, sisisihin nila ang Kamara at ang taong bayan. Hindi siya karapat-dapat mag-leader ng Senado. Di ba, Kabunyog, Vivian Basalo? Kung sisibakin ka man, Chis Escudero, sa pagka-Senate President, hindi dahil sa stand mo sa impeachment ni Sara, hindi yun. May karapatan ka sa stand mo. Ang bawat tao may stand. Ang ginawa mo lang kasi kabastusan. Hindi ka naman tinanggal, kung tatanggalin ka man sa pagka-Senate President, hindi dahil sa stand mo sa impeachment ni Sara, hindi yun. Kung pwede lang, dapat man lang sana kasi naging fair ka, naging patas ka. Dapat man lang sana naging Senate President ka, nakagalang-galang. Hindi naman kailangan na kumampi ka doon sa mga pro-impeachment, hindi yun. Pero ang ginawa mo kasi kabastusan eh. Kabastusan. Una, dinelay mo ang impeachment. Oh, ang tagal mo, tapos i-dismiss nyo lang pala, i-archive nyo lang. Ikaw ang simuno nun. Yun yung hindi ka, kung sisibakin ka man sa pagka-Senate President, hindi dahil sa kampi ka kay Sara Duterte. Hindi yun. Kundi, hindi ka fair na Senate President. Nakakasuka ka. Yun, wala kang delikadesa. Tama si Elizar Enriquez. Kung ikaw ay pro-Sara, walang problema doon. Pero dapat ginawa mo man lang na maging patas. Hindi. Hindi, Chis. Garapal ang naging pagka-Senate President mo. May mga pataas, pa-cute ka pa ng kilay mo. Wala yun. Ngayon, naglalabasan ang mga baho mo. Oh, yung insertions mo na 142.7 billion, hindi mo naman dininay. Ang sabi mo, ang liit naman nun, 2% lang yun. 2% lang yun. Tapos ngayon na naman, yung contractor doon na nagbigay sa'yo ng 30 million na campaign donations, nabanggit doon sa 15 na nangungunang contractors ng DPWH. Ang sabi mo na naman, 1% lang naman yung 5.16 billion, ba't pinag-iinitan nyo? Oh, kita mo yan? Oh, yan yung mga dahilan. Bakit kasi sibakin bilang Senate President? Hindi dahil sa stand mo sa impeachment ni Sara. Yan yung totoo. Huwag ka na magtatago ka na naman dyan. Gagamitin nyo na namang issue yung impeachment ni Sara. Sus! Ang ginagamit niya kasing issue yung impeachment ni Sara. Parang ginantihan siya. Hindi yun. Nakakaasar na ang pagmumukha mo, Chis. Tama si Jane de la Cruz. Oh. Tapos ngayon, wala. Ang matindi pa ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Congressman Ronnie Puno, tanungin natin, sino ang nag-cut, umalis ng budget ng PhilHealth? Sino ang nag-cut o nagbawas ng budget ng DepEd? Pinatungan ng sobra ang budget ng DPWH. May lumalabas na ngayon, ikaw pala, si Saldico, at saka si Grace po, may nabasa akong post. Kinukumpirma ko pa yun. Oh, kaya sabi nga ni Congressman Ronnie Puno, huwag ninyong pag-initan kami sa Kamara, sabi niya. Sabi ni Congressman Ronnie Puno, ang nagpiyas ng budget ng DepEd noong 2025, ang umalis ng budget, inalis yung budget ng PhilHealth.